Ang taong walang tibo, nasa loob ang kulob. Ilang beses kong narinig ang mga katagang yan mula noong bata pa ako. Hindi ko inakalang darating ang araw na mapapatunayan po na totoo pala ang kasabihang yan. Ako nga pala si Jasper, hindi ko tunay na pangalan. Yan kasi ang pangalan na ibinigay sa akin ng taong kumukup sa akin nung bata pa ako. Walang iba kundi si Noy Albert. Ang kwento niya sa akin ay dati raw ay isa siyang youth leader sa isang maliit na kapilya noong una niya akong makita. Iniuwi daw ako ng pastor nila noon nang hindi man lang nagkwento tungkol sa pinanggalingan ko. Kinalaunan ay nadestino sa ibang lugar ang pastor nila at si Noy Albert na ang pumalit na bagong ministro ng kapilya noon. At sa kanya na rin nalipat ang responsibilidad sa pagpapalaki sa akin. Lumaki ako sa poder ng isang taong mahaba ang pasensya at may malalim na pagkakakilala sa Diyos. Si Noy Albert ang nagmulat sa akin sa buhay. Lahat ng mga paniniwala ko, pati pag-uugali ko, ay sa kanya ko natutunan. Sa madaling salita, si Noy Albert ang naging role model ko. Hindi ko man nakilala ang tunay kong mga magulang, masasabi kong maswerte pa rin ako dahil napunta ako sa kamay ng isang mabuting tao. Hindi ako tinalikuran ni Noy Albert mula noong wala pa akong kakayanan para itaguyod ang sarili ko. Hanggang sa bumuo na nga ako ng sarili kong pamilya. Mahal? Mahal, gising na. Gising na, mahal. Handa na yung agahan natin. Natik pa ako, mahal eh. Mahal, di ba sabi mo gisingin kita ng maaga ngayon? Tara na, mahal. Mag-almusal na tayo at nang makapagaya ka na. Maaga ka mo yung lakad nyo ni Noy Albert, di ba? Sige na, mahal. Mauna ka na. Susunod ako. Promise? Promise, mga 2 minutes lang. Okay, maghahain na ako. Sige, mahal. Ang bango naman ang almusal natin. Sira, yan pa yung mga tira-tira sa handaan kagabi. Ay, oo nga pala. Hindi, nagtaka pa ako bakit ka ako parang ang daming pagkain. Nakala ko tuloy ikakasal na naman tayo. Katatapos lang nating ikasal kahapon. Ikakasal na naman tayo? Okay ka lang? Kasi naman parang araw-araw kitang gustong pakasalan eh. Ikaw ha, yang kaswitan mo, baka naman ngayon lang yan kasi bagong kasal tayo. Baka wala pang 1 taon magbago ka na sa akin. Baka bigla kang magloko. Sus ako? Maglolo ko? Malabo yun. Kita mo naman kung paano ako pinalaki ni Noy Albert, diba? Wala siyang ibang tinuro sa akin kundi pagiging mabuting tao. Pag ako nagloko, baka siya pang una magpakulong sa akin. Alam ko naman yun eh. Kaya nga napakaswerte ko sa'yo. Kasi hindi ka lang mapagmahal, napakabuti mo pang tao. Yun lang? Mapagmahal lang siya mabuting tao? Bakit? Ano pa ba dapat? Walang pogi, tsaka macho, ganun. O sige na nga. Ay, mapagmahal, mabuting tao, at saka pogi at macho. O yan, okay na ba? Okay na. Music to my ears. O sige na, kumain ka na dyan. Ihahanda ko lang yung mga susuotin mo. Oy, teka. Hindi mo ba ako sasabayan kumain? Hindi na, mahal. Aayusin ko na muna yung mga susuotin mo para pagdating ni Noy Albert, ready to go ka na. Mahal, mamaya na yan. Unang breakfast natin to bilang mag-asawa kaya hindi pwedeng hindi tayo magsabay kumain. To talagang asawa ko. Ay, sige na nga. Ikaw masyado mo naman yata akong ini-spoil.
Unang araw pa lang natin bilang mag-asawa, todo asikaso ka na sa akin. Siyempre naman, mahal. Ngayon pa lang, nagpa-practice na akong maging mabuting may bahay sa'yo. Naks! Oh, si Noy Albert na yata yan. Ang aga naman niya yata. Noy, aga niyo po ah. Ay, napaaga ba ako? Sorry naistorbo ko ba ang mga nag-honeymoon? Hindi naman po, saktong-sakto nag-aalmusal na kami. Tara, pasok po kayo. Ay nako, hindi na. At ako'y kumain na sa pastoral house kanina bago umalis sayang no. Kung totoong anak ko lang sana tong si Jasper, di sana meron na akong anak na may sarili ng pamilya. Noy, kahit naman hindi niyo ako totoong anak, magiging parte pa rin naman kayo ng pamilyang bubuuin namin ni Michelle. Kayo nagpalaki sa akin eh. Kaya kahit ngayon na may pamilya na ako, kayo pa rin ang tatayong magulang namin ng asawa ko. Mabuti naman kung ganon. Masaya ako na kahit may sarili ka ng buhay, hindi mo pa rin ako nakakalimutan. Si Noy talaga oh, napaka-sentimental. Baka mamaya mag-iyakan pa tayo niyan dito ha. Katatapos niyo lang umiyak kahapon sa kasal, nakakalimutan niyo yata. Bukod kay Noy Albert, ay wala na akong ibang itinuring na pamilya kundi si Michelle. Nakilala ko siya noong nag-umpisa na akong magtrabaho para sa sarili ko. Gaya ng ibang mag-partner, nag-umpisa muna kami ni Michelle bilang magkaibigan. Kinilala namin ng mabuti ang isa't isa hanggang nauwi na nga kami sa ligawan at kalaunan ay naging magkasintahan na rin. Alam ni Michelle ang kwento ng buhay ko. Wala akong inililihim sa kanya. Bago pa man ako nagpasyang papasukin siya sa buhay ko, ay siniburo ko munang alam na ni Michelle ang bawat detalye tungkol sa akin. Mula sa mga bagay na wala ako hanggang sa kung ano lang yung meron sa akin. Salamat naman sa Diyos at tinanggap niya ako sa kabila ng kakaibang kwento ko. Nag-umpisa akong ipakilala si Michelle kay Noy Albert noong mag-iisang taon na kami bilang magkasintahan. Mula noon ay napadalas na rin ang pagsamba niya sa kapilya namin. Tuwing linggo ng umaga ay sinusundo ko siya sa bahay nila at sabay na kami nagpupunta sa kapilya para magpasalamat sa mga biyayang natanggap namin sa isang buong linggo. Ang hindi alam ni Michelle ay palagi kong pinagdarasal na sana ay siya na ang bigay sa akin ng Diyos para makasama ko habang buhay. At dininig niya ng langit ang panalangin ko. Nagtagal pa kami ni Michelle bilang magkasintahan bago ako nagpasya. Nayayain siya na magpakasal. Walang mapaglagyan ng tuwa ko nung pumayag siya na maging may bahay ko. Mula noon ay halos araw-araw ko nang ipinagpapasalamat sa Diyos na biniyayaan niya ako ng isang napakaganda at napakabait na asawa. Uy, mahal. Nandito na ako. Uy, mahal, saktong-sakto yung dating mo. Malapit nang maluto tong hapunan. Nice. Ang aga mo yata nagluto ngayon, mahal ah. Oo, mahal. Ano kasi, maaga akong matutulog ngayon. May lakad kasi kami ni Jen bukas. Saan ang lakad nyo? Ano lang, mahal. Kung saan-saan lang. Alam mo na, girls bonding. Matagal na rin kasi kami hindi nakakapag-bonding na magkapatid eh. Ba't hindi na lang siya papuntahin mo dito? Total, nasa trabaho naman ako maghapon bukas. Solong-solo nyo tong bahay. Pwede kayo mag-movie marathon dyan o kaya magluto ka na kung anong pagkain. Mahal, gusto rin sana naming makapamasyal sa labas eh. Ang tagal ko na rin kasing nakakulong dito sa bahay. Sa bagay. Bakit bukas? Ba't hindi na lang sa weekend? Ano kasi mahal, sinusulit niya yung leave niya sa trabaho. Sayang kasi kung hindi niya magagamit eh. Ganun ba? Sige, enjoy kayo bukas ha. Sulitin niyo yung banding niyo. Oo naman, mahal. Pero sa ngayon, susulitin muna kita. Uy, mahal, ano ba? Nagluluto ako. Mamaya na yan. Magpahinga ka kaya muna. Hindi ka pa nga nakakapagpalit ng damit, oh. Sige na nga. Mamaya, mahal ha.
Napakadami ko pang iikod. Kailangan ko ng bilisan dito. Sino naman kaya itong tumatawag? Si Jen? Bakit kaya? Hello, Jen. Hello, kuya. Kumusta? Okay naman, kuya. Nasa bahay ka na ba? Wala pa eh, nasa office pa ako. Bakit? Kakausapin ko sana si ate. Hindi ko kasi matawagan yung number niya. Bakit? Ano nangyari? Nagkahiwalay ba kayo? Nagkahiwalay? Oo, di ba? Magkasama kayo ngayon? Hindi, kuya. Kaya nga kita tinawagan kasi hindi ko makontak yung number niya. May tatanong kasi ako sa kanya. Hindi kayo magkasama ngayon? Hindi, kuya. Ngayong araw, hindi kayo nakita? Hindi. Kahit kanina umaga? Hindi nga. Okay. Nasa kaya siya? Maaga kasi siyang umalis kanina eh. Ay, ganon? Saan daw ang punta niya? Ang sabi niya sa akin, magkikita daw kayo, mamamasyal daw kayo maghapon. Ha? Wala naman kaming ganung usapan Ganun ba? Teka lang dyan ha, nag-aalala tuloy ako eh. Baka may inasikaso lang, kuya. Tapos, baka nahihiya lang siyang sabihin sa'yo. Pero bakit naman siya mahihiya eh, mag-asawa naman na kami. Sa bagay. Tanungin mo na lang siguro mamaya pag uwi mo, kuya. Mabuti pa nga. Balitaan mo ako, kuya, ha? Medyo nag-aalala din ako Baka kung sana napadpad yun. Sige. Sa kaya nagpunta yung si Michelle? Sana naman walang masamang nangyari sa kanya. Hi, mahal. Diyan ka na pala. Kumusta work mo? Okay naman. Kanina ka pa nakauwi? Hindi, mahal. Kararating ko lang din. Okay. Kumusta yung lakad yun ni Jen? Masaya, mahal. Ang dami naming napuntahan. Bakit ang sabi niya sa akin kanina hindi naman daw kayo magkasama? Ha? Tumawag siya sa akin kanina, hinahanap ka. Tumawag sa'yo si Jen? Oo, kasi hindi ka niya makontak. Nag-aalala nga kami. Kasi akala namin kung napano ka na. Susan ka galing? Ano kasi, mahal? Nakasalubong ko kanina yung classmate ko nung college. Kaya napurnada yung lakad namin ni Jen. Ang sabi sa akin ni Jen, wala naman daw kayong usapan na magkikita kayo. Ano ba talaga? Ano kasi, mahal Ano? Sabihin mo na lang kasi kung saan ka talaga nagpunta. Sorry, mahal. Sorry kung hindi ako nagsabi ng totoo. Nahihiya kasi ako Bakit ka naman kasi nahihiya? Saan ka ba kasi galing? Kasi baka isipin mo nagbubuhay dalaga pa rin ako kahit mag-asawa na tayo. Pambihira naman. Mas inunong pang isipin yan? So di bali na magsinungaling ka, di bali na lang mag-alala ko, ganun ba ibig mo sabihin? Sorry na, mahal. Huwag ka nang mag-aalit Hindi ko na uulitin. Promise. Sorry talaga. Mahal, alam mo naman kung gaano ka-importante ang tiwala sa pagsasama natin, di ba? Sana naman huwag mo sirain yung tiwala ko sa'yo. Sorry. Sige, palalampasin ko to. Pero sa susunod, sana naman magsabi ka ng totoo. Kaysa naman gamitin mo pati yung pangalan ng kapatid mo para lang magsinungaling ka. Oo, mahal. Promise. Magpapaalam na ako ng tama sa'yo. Okay, magpapahinga na muna ako. Hindi ka ba kakain muna? Magluluto ako ng hapunan. Hindi na, may kainan sa office kanina kaya busog na ako. Sige na, muna na ako sa kwarto. Sunod ka na lang kapag matutulog ka na. Okay. Matagal ng pinagsamahan namin ni Michelle, ayun ang kauna-unang pagkakataon na nagsinungaling siya sa akin. O siguro, yun lang yung unang beses na nahuli kong naglilihing siya.
Simula kasi noong magkasintahan pa lamang kami ay palagi naman siyang nagsasabi sa akin ng totoo. Kung saan siya pumupunta, kung ano ang ginagawa niya, at kung sino ang madalas niyang kasama. Malaki ang tiwala ko sa asawa ko, magkasabay kaming nagdarasal tuwing linggo kaya naniniwala akong malaki ang takot niya sa Diyos at hindi na ako magagawang lokohin o saktan. Kaya naman noong minsang nalaman ko na nagsisinungaling siya sa akin, ay unti-unti nang naghiba ang tingin ko sa kanya. Yung tiwala ko na dati ay buong buo, ay nabahiran na ng pagdududa. Alam kong masyado pang maaga para magduda ako sa asawa ko pero hindi lang kasi yun ang bukod tanging pagkakataon na nagsinungaling siya sa akin. Nasundan pa yun ng maraming paglilihim. Ilang beses ko siyang nakikitang nakangiti habang may kausap sa cellphone niya. At napapadalas din ang pag-alis-alis niya ng bahay nang hindi nagsasabi sa akin. Alam ko namang mali ang paghinalaan ang asawa ko lalo't wala naman akong matibay na ebidensya para pagdudahan siya. Hindi ko rin magawang tanungin siya ng diretsahan dahil ayokong isipin niya na pinag-iisipan ko siya ng masama. Wala akong ibang magawa kundi ang ipagdasal gabi-gabi na sana ay mali ang hinala ko. Pero habang tumatagal ay lalo lang tumarami ang mga dahilan para mas lalo akong magduda kay Michelle. Kaya naman isang araw ay nagpasya na akong tuldukan ang lahat ng mga haka-haka ko. Iyo, alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo ngayon. Mahirap nga naman talaga kapag nagkakaroon ng pagdududa sa isang pagsasama. Pero sana maalala mo, nakasalanan ang paghinalaan ng asawa mo. Alam ko naman po yun, Noy Albert. Kaya nga po gusto ko sanang tuldukan na lahat ng pagdududa ko eh. Sigurado ka na ba dyan sa gagawin mo? Bubuntutan mo si Michelle sa lakad niya? Opo, para matapos na't magkaalaman na. Kung ganon, ihanda mo ang sarili mo. Dahil pwedeng maging dahilan nito ng tuluyang pagkasira ng pagsasama niyo. Nakahanda naman na po ako sa pwedeng mangyari. Buo na po yung loob ko. Wag naman sana pero paano kung malaman mong totoo nga ang lahat ng hinala mo? Anong gagawin mo? Hindi ko po alam sa totoo lang. Sige, halika't ipagdarasal kita na sana magari sa iyo ang karunungan ng Diyos. Ano man ang maging resulta ng mga susunod mong hakbang, sana hindi ka pangunahan ng puot at galit. Salamat po, Noy. Mukhang kailangan ko nga po yan. Sana naman mali ang hinala ko. Ayaw ko sanang gawin to pero kailangan eh. Bahala na. Kung tama yung pagkakadinig ko kay Michelle kagabi, dito sa fast food nila balak magkita nung kausap niya. Maghihintay na lang muna siguro ako. Hello, Jimmy. Nasaan ka na? Nandito na ako sa fast food. Sabi na nga ba tama yung hinala ko eh. Ayun, nakita na kita. Hi, love. Kanino ka pa? Mga 10 minutes pa lang. Namiss kita. Sus, na-miss agad. Nagkita naman tayo 3 days ago. Nagkita lang. Pero hindi naman ako nagkaroon ng chance na masolo ka. Well, ngayon, masasolo mo na ako. Talaga? Hindi ka magpapaalam na uuwi agad? Hindi, kasi naniwala yung asawa ko na college friends ang kasama ko sa out of town. Mahayop kayo. Nice! Mabuti naman kung ganun. Ibig sabihin pala, pwede kitang dalhin kahit saan ko gusto. Oo naman, basta siguraduhin mo lang na mag-e-enjoy ako, ha? Walang hiya ka, Michelle. Paano mo nagawa sa akin to? Oo naman. Sisiguraduhin kong hindi mo makakalimutan tong araw na to.
Yun naman pala eh. Ano pang hinihintay natin? Lumarga na tayo para masulit ang lakad natin. Tara. Inuloko ako ng asawa ko. Saan ba ako nagkulang, Lord? Bakit nagawa sa atin ng asawa ko? Mahal, nandito na ako. Oh, bakit ka umiinom ng alak mag-isa? Ha? Wala, ano lang, pampaantok lang. Bakit? Hindi ka pa rin ba dinadalaw ng antok? Gabing-gabi na. Kung sinilakad mo. Ayun, nakakapagod. Pero masaya. Sino nga ulit yung kasama mo? Mga college friends mo ka mo? Oo mahal, ang saya nga nilang kasama eh. Walang dull moments. Puro kayo babae? Walang lalaki? Wala. Maski isa, wala? Wala mahal. Teka, bakit parang may mali sa way ng pagtatanong mo? Eh may mali talaga, Michelle. Hindi para sa tanong ko, kundi sa'yo. Ha? Ano? Anong meron? Anong mali? Sabi na nga ba eh. Inasabi ko na nga ba eh, magde-deny ka hanggat kaya mo eh. Magdi-deny? Nang ano? Ano bang pinagsasasabi mo? Tingnan mo! Tingnan mo lahat ng pictures na yan! Ha? Ano to? Tingnan mo nga eh, di ba? Teka, saan galing tong mga to? Sinong nag-send sa'yo? Ako mismo kumuha sa mga picture na yan, Michelle. Nandun ako! Di mo napapansin. Nandun ako mismo sa fast food kung sa kayo nagkita ng kabit mo! Kitang-kita ko kayong dalawa eh. Kitang-kita ko paano mo siya halikan. Dinig na dinig ko yung pinag-uusapan ninyo. Ilang ulit ko na bang sasabihin? Ano ba yung nagawa ko sa'yo ha, Michelle? Paano mo ako nagawang lokohin ng ganito? Mahal, Huwag mo akong matawag-tawag na mahal. Dahil kung talaga mahal mo ako, hindi mo mahating nalokohin ako. Hindi mo may isip na saktan ako. Ipaglaban na at huwag Michelle, isuko. ano ba kulang sa akin ha? Ano yung kulang sa akin? Sabihin mo! wala. Walang kulang sa'yo. Eh, hindi ko rin alam eh. Hindi ko maintindihan yung sarili ko kung bakit naghahanap ako ng kalinga ng iba. Bihira, napakawalang kwento naman yung paliwanag mo eh. Bigyan mo naman ako ng maayos na dahilan. Yung totoo. Ha? Saan ba ako nagkulang? Ano ba yung hindi ko nabigay sa'yo? Jasper! Mahal! Hindi ko alam. Sorry talaga. Naging mabuting asawa naman ako sa'yo, di ba? Wala naman ako ibang pinaramdam sa'yo kundi puro kabaitan. Bakit ka hindi sinukli mo sa akin? Alam mo, mas okay pa kung nakipaghiwalay ka na lang sa akin eh. Sana iniwan mo na lang ako. Kesa naman ganito, pinaniwala mo ko na ang ganda-ganda ng pagsasama natin. Yun pala naghahanap ka na ng kalinga ng iba. Yung makita ng mismong mga mata ko ang pagtataksil niya sa akin. Narinig ng mismong mga tenga ko kung papaano makipaglandian ang asawa ko sa ibang lalaki. Walang salita ang sasapat para ilarawan ang sakit na nararamdaman ko noon. Sanay akong mabuhay ng walang pamilya. Wala akong ibang pinag-aalaya ng pagmamahal kundi si Michelle lang. Siya lang ang may kakayahan na saktan ako ng ganito. At yung nga ang ginawa niya. Sinira niya ang tiwala ko at sinuklian ang pagmamahal ko ng sakit. Kinalimutan niya ang sumpaan namin sa harap ng Diyos na habang buhay kaming magmamahalan. Sa isang iglap, sa isang isap mata, ay sinira niya ang magandang pagsasama na binuo namin ng matagal na panahon.
Maliban sa sakit ay halo-halong emosyon pa ang nararamdaman ko noong mga panahong yun. Nariyang napapatanong ako kung ano nga pa ang mali sa akin. Minsan naman ay sinisi ko na rin ang sarili ko. Masyado nga ba akong nagtiwala sa asawa ko? Sobra-sobra ba yung pagmamahal na ibinigay ko sa kanya kaya ganito kalala yung sakit na naidulot niya sa akin? Napakaraming mga tanong noon sa isip ko. Dumating na rin ako sa puntong kulang na lang ay kutunin ko na ang Diyos kung bakit tinayaan niyang mangyari ang lahat ng ito. Gulong-gulo ang isip ko. Nag-uumapaw sa halo-halong emosyon ang puso ko. Hindi ko na alam ang dapat gawin. Ang tanging alam ko lang noon ay ang umiyak. Gusto kong ibuhos sa iyak ang lahat ng nararamdaman ko hanggang sa tuluyan na itong mawala. Hanggang sa wala na akong sakit na maramdaman. Sa kabila ng sakit na naramdaman ko sa pangangaliwa ni Michelle, ay hindi ko magawang magalit sa kanya ng lubusan. Hindi ko kayang magdamdam sa kanya ng matagal. Naging malamig lang ang pakikitungo ko kay Michelle ng ilang araw. Pero noong kausapin niya ako ng masinsinan at humingi ng tawad habang umiiyak, ay agad kong nakalimutan ang lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Mahal ko nga talaga ang asawa ko. Kahit na gaano kalala ang sakit na ibinigay niya sa akin, ay wala pa rin makakatumbas sa mga yakap niya. Si Michelle lang ang may kakayahang alisin ang lahat ng bigat na nararamdaman ko. Sa isang iglap ay nakalimutan ko ang sakit. Napatawad ko siya ng walang kahirap-hirap. Hindi man madali ay pinili ko pa rin magtiwala ulit sa asawa ko. Alam ko kasing yun ang tamang gawin. Sa mata ng tao at sa mata ng Diyos ay kaming dalawa pa rin ang tunay na magkabiyak. Nangako naman si Michelle na hindi niya nauulitin pa ang pangangaliwa niya. Nakita ko sa mga mata niya na totoong nagsisisi na siya. Ramdam ko ang kagustuhan niyang makabawi sa pagkakamali niyang nagawa. Minabuti na rin naming sabihin kay Noy Albert ang lahat para mabigyan na rin kami ng gabay na kakailanganin namin bilang mag-asawa. Pero bago namin buuin ulit ang nasira naming relasyon, ay may isang bagay muna kaming ginawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po, Noy Albert. Kahit papano, gumaan yung loob ko. Walang anuman, anak. Basta wag na wag mong kakalimutan. Kapag hindi mo na alam ang gagawin, kapag litong-lito ka na, tumawag ka lang sa Diyos. Humingi ka ng gabay. Kung kailangan mo ng kasama sa pagdarasal, nandito lang ako. Hindi ko po alam kung tama ba tong naisip ko. Sa gagawin ko, parang ako pa yung magdadala ng sarili ko sa teritoryo ng kalaban. Kung ganun, wag mo siyang ituring na kalaban. Po? Hindi yung tao ang kalaban mo, anak. Ang kalaban mo ay yung maling kaisipan na pumasok sa utak niya. Pero, Noy Albert, parang ang hirap naman po nun. Kakaharapin ko yung taong gumawa ng malaking kasalanan sa akin. Pupuntahan ko ang pugad ng ahas na sumira sa pagsasama namin ng asawa ko. Ang hirap namang isipin na hindi siya yung kalaban ko. Tandaan mo, anak. Pupunta ka doon para makipag-usap ng maayos. Oo, tama ka. Hindi yun madaling gawin, pero hindi mo ito gagawin para sa sarili mo, kundi para sa pagsasama ninyo ni Michelle. Sa inyong dalawa, ikaw ang mas malapit sa Panginoon dahil nagsilbi ka sa Kanya simula pagkabata. Kaya lagi mong hahabaan ang pasensya mo. Tandaan mong lahat ng gagawin mo ay salamin ng pananampalataya mo sa Diyos. Opo, Noy Albert. Lagi ko pong tatandaan yan. Salamat po. Mauna na po ako.
Susundin ko pa si Michelle sa bahay. O sige, mag-iingat ka anak ha. Balitaan mo ko. Huwag mong kakalimutan ang mga billing ko sa'yo. Opo, salamat po ulit. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Sigurado ka na rito, mahal. Pwede naman tayong umatras kung gusto mo. Kinakabahan ako. Pero nandito na tayo eh. Ituloy na natin. Okay. Tao po. Tao po. Jimmy? Michelle? Anong ginagawa mo dito? May kasama ka pala. Magandang gabi kapatid. Hindi ka iniluwal ng nanay ko, kaya wag mo akong matawag-tawag na kapatid. Michelle, ba't mo ba dinala dito yan? Ano kasi, Jimmy, gusto sana naming magkausap-usap tayo ng maayos. Kailangan pa ba yun? Hoy, ikaw. Kung gusto mong layuan ko si Michelle, madali akong kausap. Hindi lang naman siya ang babae sa mundo eh. Kapatid, pare, nandito ako para mapag-usapan natin to ng maayos. Marami akong gustong sabihin sa iyo kaya sana willing kang makinig. Sige, para naman wala kang masabi. Baka sabihin mo hindi kita pinatuloy sa bahay ko eh. Pasok. Okay, sige. Ano bang gusto niyong sabihin? Jasper, mahal, ikaw na ang mag-umpisa. Hindi napag-usapan namin ni Michelle na titigilan na niya ang pakikipagkita niya sa'yo. O tapos? Kaya makikiusap sana kami na tigilan mo na rin siya. Tarantado pala to eh. Nag-iisip ka ba? Paano ako makikipagkita dyan sa asawa mo kung siya na mismo yung iiwas? Sige nga. Ang akin lang, wag mo na sana siyang guluhin. Gusto ko lang naman makasiguro na nagkakaintindihan tayo sa bagay na yun eh. Gusto kong mangako ka sa amin na hindi ka na rin magtatangka na kausapin ng asawa ko. Bobo, kaya ka pala niloloko ng asawa mo eh. Napakahina ng kokote mo. Bakit ko kailangan mangako sa'yo? Sino ka para diktahan ako? Pinapakain mo ba ako, ha? Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Ngayon kung natatakot ka na baka magtaksil ulit yung asawa mo, problema mo na yun. Kayong dalawa na yung mag-usap. Malaki ang tiwala ko sa asawa ko. Sa'yo ako walang tiwala. Di sige. Promise, tol, hindi ko nalalandiin ang asawa mo. Iiwasan ko na siya, hindi ko na po siya guguluhin. O ano, masaya ka na? Salamat. Kahit na alam kong labas sa ilong mo. Huwag kang mag-alala, pinapatawad na kita. Bakit? Mihingi ba ako ng tawad sa'yo? Tara na mahal. Nasabi ko na yung gusto kong sabihin. Hala sige, magsiuwi na kayo. Inistorbo nyo lang yung pahinga ko eh. Mahal, pasensya ka na ha. Parang wala namang magandang nangyari dun sa ginawa natin. Nakarinig ka pa ng hindi magagandang salita. Sa totoo lang mahal, hindi naman mahalaga sa akin ang sasabihin ng Jimmy na yun eh. Hanggat kaya mong mangako sa akin na magbabago ka na at kaya mong tuparin yung pangako mo, panatag ang loob ko. Ikaw lang ang mahalaga sa akin, mahal. Ikaw lang. Buong tapang kong hinarap ang lalaking naging kabit ng asawa ko. Hindi para awayin siya, kundi para pag-usapan ng maayos ang mga nangyari. Gusto ko sana maging malinaw sa kanya ang lahat na ako ang pinipili ng asawa ko. Gusto ko ring pakiusapan siya na tigilan na ang pakikipagkita kay Michelle. At higit sa lahat ay gusto kong malaman niya na sa kabila ng atraso niya sa akin ay pinili ko nang patawarin siya. Pero hindi ko inasahan na ganoon kasama ang magiging pagtanggap niya sa akin. Katakot-takot na masasamang mga salita ang binitiwan pa niya.
Pagkatapos ng lahat ng maling ginawa niya ay siya pa ang may gana na magmalaki at magalit sa akin. Hindi ko inakailang may mga tao palang ganung kasama ang ugali. Mabuti na lang at pinalaki akong mahaba ang pasensya. Kahit na gusto kong sumagot at magsabi ng mga masasamang salita ay nagawa ko pa rin itikom na lamang ang bibig ko at ipagpasa Diyos na lamang ang lahat. Pagkatapos nga ng insidenteng yun ay kinalimutan na namin ni Michelle ang lahat ng nangyari. Medyo mahirap sa umpisa pero pinilit naming isalba ang pagsasama namin. Pinag-isa kami ng Panginoon. Kaya marapat lang na gawin namin ang lahat para alagaan at pahalagahan ang mga pangakong binitiwan namin sa isa't isa. Unti-unti ay nanumbalik na ang saya sa tahanan namin. Naging mas sweet pa nga sa akin ang asawa ko mula noon. Ako naman, sinikap kong hindi paramdam sa kanya ang pag-aalinlangan ko sa relasyon namin. Ayokong isipin ni Michelle na may pagdadalawang isip ako. Natutunan ko na ring makalimutan ng tuluyan ang masasakit na alaala noon. Pinilit naming palitan ng saya at pagmamahalan nito. Final na ba yung desisyon ng boss mo, mahal? Hindi talaga ako pwedeng sumama sa out-of-town trip nyo? Oo, mahal eh. Pasensya ka na ha. Hayaan mo kapag na-approve yung leave ko, tayong dalawa naman mag-out of town. Okay, sabi mo yan ha. Oo, mahal. Promise yan. Ay, mamimiss kita. Talagang mahal ko oh. Isang gabi lang naman ako mawawala eh. Bukas naman nandito na ako bago maghapunan. Huwag ka na magtampo. Babawi ako bukas pag uwi ko. Okay, basta mag-iingat ka dun ha. Oo naman mahal. O siya, mauna na ako ha. Baka mabutan pa ako ng traffic eh. Ay mahal. Uy, Jasper! Saktong-sakto nakasabay kita dito sa elevator. Ay, hello po Ma'am Vivian. Mukhang bitbit mo na yung mga gamit mo para sa out-of-town trip natin ha. Sayang hindi kita natawagan agad. Bakit po? Eh kasi, yung client natin nag-cancel last minute. May random visit daw yung site director nila. Ganun po ba? Oo, kaya business as usual muna tayo today ha? Pero ma'am, di ba bayad na po yung accommodation natin doon? Eh, 50% pa lang naman yung naitadaw natin pero nakakapanginayang pa rin. Non-refundable kasi. Ma'am, pwede ko kayang isama yung asawa ko para magamit namin yung accommodation. Tapos ako na lang po magbabayad ng remaining 50%. Okay lang po ba? Oo naman, pwedeng-pwede. Na-endorse mo naman ng maayos yung trabaho mo, di ba? Opo. O sige, go! Ikasa naman masayang yung ibinayad natin. Pero, ibabawas ko sa leave credits mo yung absent mo ngayon, ha? Opo ma'am, walang problema. Go! Sunduin mo na yung asawa mo nang makarating kayo dun sa scheduled na oras ng check-in. Sige ma'am, salamat po ng marami. Walang anuman. Ingat kayo and enjoy! Sigurado matutuwa si Michelle sa ibabalita ko. Teka, ba't nakalock to? Lumabas ba si Michelle? Buti na lang may susi ako. Yun! Mukhang lumabas nga si Michelle ah. Di bale, ihahanda ko na yung mga damit niya para pagdating niya pwede na kami sumibat agad. Ano ba, Jimmy? Mamaya na muna yan. Pahinga na muna tayo. Michelle? Walang pahi-pahinga sa akin. Namiss kaya kita. Ang tagal na nating di nagagawa to eh. Walang hiya kayo. Dito pa talaga sa pamamahay ko. Sa bagay, ako rin. Namiss din kita. Sulitin na natin to habang wala pa yung asawa mo. Mababay! Tato ka lalaki ka! Jasper? Demonya ka muna kang konsensya! Hindi kita mapapatawad ngayon! Kasi ka na doon! Hindi ka na makakalakad pa uwi! Teka, ayoko na! Ito, Jasper! Jasper, tama na! Maawa ka Jasper, kay Jimmy. maawa ka! Baka mapatay mo pa siya! Jasper! Jasper!
Teka! Jasper, anong ginawa mo? Puro dugo na si Jimmy. Puro dugo na yung kamay mo. Kamay ko. Puro dugo. Jimmy! Jasper, hindi siya makahinga. Jasper, tumawag ka ng ambulansya. Nakapatay ako. Jasper, Nakapatay ako tumawag ng ka tao. ng ambulansya. Bilisan mo. Sorry, Michelle. Sorry. Jasper, huwag mo akong iwan dito. Jasper! Nay Albert! Oh, Jasper, anak. Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Diyos ko, ano nangyayari sa'yo? Ba't puro dugo yung mga kamay mo? Ay, matawarin niyo. Hindi ko sinasadya. Ano bang ginawa mo? Si Jimmy, nakita ko siyang kinakalanta niya asawa ko. Huwag mong sabihin, Panginoong Jesus. Iyo, sana mali ang iniisip ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako, Diyos. Hindi ko ito ginusto. Hindi ko sinasadya tungisan ng mga kamay ko. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko noong muli kong makita ang pangangaliwa ng asawa kong si Michelle. Kahit kailan ay hindi ko inakalang mailalagay ako sa ganoong sitwasyon na dati ay sa mga pelikula ko lamang napapanood. Nasaktan ko ng pisikal ang lalaking kumakalantari sa asawa ko. Tuluyan akong nilukuban ng dilim. Gamit ang lakas na hindi ko inakalang meron pala ako, ay pinatama ko ang mga kamao ko sa mukha ni Jimmy. Paulit-ulit. Bawat suntok, palakas ng palakas. Para bang kusang gumalaw ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung papaano ko nagawa yun. Ang tanging alam ko lang na yun ang gusto ko nang gawin. Gusto kong iparamdam sa lalaking yon ang lahat ng sakit na ipinaramdam nila sa akin. Hindi na tao ang tingin ko sa kanya noon. Sa mga sandaling yon ay para akong sinaniba ng kung anong demonyo. At noong matauhan na nga ako ay punong-puno na ng dugo ang mga kamay ko. Mabuti na lamang at hindi tuluyang pinawian ng buhay si Jimmy. Nang nakita ni Noy Albert ang dugon kong mga kamay, ay agad siyang tumakbo papunta sa bahay namin at nadatnan niya ang naghihingalong si Jimmy kasama ang asawa kong humahagulbol sa padiyak. Dali-dali siyang tumawag ng saklolo at sinugod si Jimmy sa ospital kung saan ilang araw siyang nag-aagaw buhay. Noon ko lamang napagtanto kung gaano kalubha ang pinsalang ginawa ko sa kanya. Muntik na pala akong makapatay ng tao. Nang dahil sa sagad na galit ay muntik ko nang wakasan ang buhay ni Jimmy. Sobra akong nagsisisi sa nagawa ko. Gusto kong humingi ng tawad, pero salamat sa Diyos at tuluyan siyang gumaling at nagkaroon kami ng pagkakataon para magkausap ng masinsinan ni Jimmy. Sigurado na ho ba kayo sa mga desisyon nyo? Opo, Kapitan. Hindi na po ako magsasampa ng kasong adultery. Kayo ho, Sir Jimmy. Sangayon din ba kayo na hindi na kayo magsasampa ng physical injury laban kay Sir Jasper? Opo, Kapitan. Kung ganun pumirma na ho kayo dito sa kasulatan. Sana ho, magtuloy-tuloy na yung pagkapatawad nyo sa isa't isa. Huwag na ho nating hintayin na may makulong pa sa parehong side. Makakaasa ho kayo sa akin, Kapitan. Ako din po. Natuto na po ako sa pagkakamali ko. Mahal,
Eto na yung kape mo. Sige mahal, lapag mo na lang dyan. Ay, mabigat pa rin ba sa loob mo lahat ng nangyari? Hindi naman siguro basta-basta mawawala yung sama ng loob ko eh. Hindi simpleng kasalanan lang yung nagawa mo sa akin, Michelle. Alam ko naman yun eh. Kaya nga, hiyang-hiya rin ako sa'yo. At sa sarili ko. Dahil sa ginawa mo, o sa ginawa ninyo, nakagawa pa tuloy ako ng malaking kasalanan. Nabahiran ng dugo yung kamay ko. Buong buhay ko, hindi ko naisip na magagawa ko yun, Michelle. Kahit kailan, hindi ko nakita yung sarili ko sa ganong sitwasyon. Yung manakit na kapwa. Sorry. Sorry, Jasper. Alam mo ba kung ano yung nararamdaman ko ng mga oras na yun? Kulang na lang kitiling ko yung sarili kong buhay dahil ang tingin ko sa sarili ko, napakamakasalanan ko na. Pakiramdam ko wala akong karapatang mabuhay. Jasper, alam kong mabuti kang tao. Alam kong hindi mo ginustong gawin lahat ng yun. Pero nagawa ko pa rin. Nagawa ko dahil sa lintik na pagmamahal ko sa'yo. Pagmamahal na sinayang mo lang. Pinaliwala mo lang. Maiintindihan ko kung hindi mo ko mapapatawad agad. Pero hindi ako titigil na patunayan sa'yo na sobrang pagsisisihan ko na ang lahat. Ayoko na munang marinig yung paghingi mo ng tawad, Michelle. Kusa ko ibibigay sa'yo yun kapag handa na ako. Kapag sigurado na ako na hindi mo na ulit sasayangin yung pagkakataon na ibibigay ko sa'yo. Sige na. Makakaalis ka na. Tatawagan na lang kita ulit kapag may kailangan ko. Alam kong hindi madali ang magpatawad, anak. Kapag mismo nakita ng dalawang mata mo ang pang-aagrabyado sa iyo. Pero gusto kong malaman mo na proud ako sa iyo. May nakaka-proud po ba sa ginawa ko? Muntik na nga ako makapatay ng tao eh. Proud ako sa iyo dahil mas pinili mong magpatawad. Hindi mo hinayaang talunin ka ng poot at galit. Pero bakit ganun na Albert? Akala ko gagaan ang pakiramdam ko kasi mas pinili ko magpatawad. Bakit parang labag pa rin sa kalooban ko yung ginawa ko? Dahil hindi pa naghihilom ang sugat at natural lang yon. Gagaling pa po ba yung sugat na sobrang lalim? Oo naman. Kahit gaano pa kalalim yung sugat na yan, gagaling at gagaling yan. Kung hahayaan mong ang Diyos ang gumamot sa'yo, hinding-hindi ka bibiguin ng Diyos. Ilapit mo lang sa Kanya lahat ng nagpapabigat sa damdamin mo. Pakikinggan ka niya. Pakikinggan niya pa rin kaya ako kahit na makasalanan ako? Kahit na hinayaan ko madungisan ng dugo ang mga kamay ko? Lahat ng humihingi ng tawad ay dinidinig ng Diyos. Basta't bukal sa puso mo ang paghingi ng tawad, pakikinggan ka niya. Lagi mong tatandaan, mas malaki ang pag-ibig ng Diyos sa kahit anong kasalanan na nagawa natin. Nasa tamang direksyon ka. Alam mo at aminado ka sa pagkakamali mo. Yan ang unang hakbang sa paghingi ng tawad. Huwag kang mahihiyang lumapit sa Kanya. Hingin mo ang kapatawaran at ito'y ibibigay sa iyo. Sising-sisi ako sa nagawa ko. Sobrang kini-question ko ang sarili ko sa harap ng Diyos nang dahil nagawa ko ang isang napakalaking kasalanan. Ano bang mukha ang iyaharap ko sa Kanya?
Napansin din ng asawa kong si Michelle na parang sobrang problemado ako nang dahil nga sa nangyari. Sinasabi ko na lang na wala lang ito. Na sobrang nagulantang lang din ako sa mga eksena. Inuusig ako ng konsensya ko. Pakiramdam ko, sa tuwing tatapak ako sa altar ay wala akong pinagkaiba sa mga taong banal-banalan. Linggo-linggo akong umuwi sa tahanan ng Diyos, pero noong dumating ang oras na gulong-gulo ako ay hinayaan ko namang manaig sa akin ang kasamaan. Para bang hindi ko nakilala pa ang sarili ko. Natatakot ako na baka may kaya pa akong gawin na mas malala pa sa nagawa ko na. Sa ngayon, painagsasama pa rin kami ni Michelle, pero hindi na tulad ng dati. Nahihirapan na akong ibalik ang buo kong pagmamahal para sa kanya pagkatapos ng lahat na nangyari. Pero ganun pa man, ayokong bumitaw ng tuluyan. Ipinagpapa sa Diyos ko na lamang ang lahat. Umaasa pa rin akong sa kabila ng mga nangyari ng pinagdaanan namin ni Michelle, ay maghahari pa rin ang kalooban ng Diyos.